Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Nabalot ng tensyon ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Humarang kasi ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at may nambomba pa ng tubig sa mga pulis. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamitan na ng helicopter. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Maya-maya pa, binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Ilang saglit pa, tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinisenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pasudla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte, maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng pulisya. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative, no? Hindi natin nakita ang mga subjects sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy ang Davao City RTC para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, 2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11,
may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Atom sa ngayon ay balik sa normal na sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Ayon naman sa PRO 11, isisilbi ulit nila ang warrant of arrest kung magkakaroon ng mga impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Quiboloy at sa 5 iba pa. Atom. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatensyon sa simula ng 3 araw na tigil pasada ng isang transport group. Sa gitna ng tulakan na suntok umano ang isang reporter sa radyo. Nakatutok si Joseph Morong. Nagkainitan ng ilang miyembro ng grupong Manibela at miyembro ng taga-media sa gitna ng kilos protesta kontra sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Nagkasagutan, nagtulakan. Hinatak ng kanyang driver ang radio reporter na si Val Gonzales. At namagitan naman ng ilang malalamig ang ulo. May sumusuntok dito, may sumusuntok sa akin dito. Nagagalit sila na inire-report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang ito. Itong kahabaan ng isabi nyo. Walang sumuntok, tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita ng mga bastos kami? Balik tayo sa alay! Ito ang unang araw ng kilos protesta at tigil pasada na ikinasa ng grupo sa Metro Manila at sa ibang probinsya sa bansa. Tutol kasi sila sa consolidation ng mga tradisyonal na jeep kung saan kailangan nila magpalit ng mas mahal na mga modernong jeep o minibus. May ilan ding galing Pampanga na sumali sa kilos protesta dito sa Metro Manila. Hindi na raw namamasada sa San Fernando, Pampanga ang mga hindi nag-consolidate dahil sa takot na mahuli. Nanawagan sila sa LTFRB na itigil din ang service contracting program kung saan binibigyang ayuda ang mga nag-modernize na mga jeep. Kasi kawawa po yung mga driver na hindi sumali. Naharangan ng mga nagwelgang miyembro ang daloy ng trapiko sa East Avenue sa Quezon City. Tanghali na makausad ang mga sasakyan. Pero ayon sa MMDA, walang epekto sa pampublikong transportasyon ang kilos protesta ng Manibela. Ayon din sa PNP, walang na-stranded na mga pasahero. Wala naman po tayong nakamonitor na mga stranded na pasahero. At kung sakali naman po, nakahanda po ang pamahalaan na tumugon para mabawasan po yung pong inconvenience sa ating mga mananakay. Sa harap ng opisina ng LTFRB, ginit ng grupo na labag daw sa konstitusyon ang inanunsyong panguhuli sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. 5 taon dapat ang bisa ng hawak nilang mga prangkisa. Yung revocation ng walang due process, unconstitutional. Gusto ng grupong Manibela na payagan pa rin sila makapagparehistro kahit hindi na sila sumali sa PUV Modernization Program. Pero ang LTFRB nagbanta na ng panguhuli. Itinuturing ng Colorum ang mga hindi sumali sa consolidation dahil wala na silang provisional authority para mamasada pa. Pinaplansya ng LTFRB sa LTO at MMDA ang gagawing panguhuli ng mga Colorum na jeep ngayong linggo. Pinapatupad lang ho namin yung utos po ng batas na pag hindi ka na po lehitimong operator po, wala ka ng prangkisa at ikaw ay Colorum, huhuliin ka na namin. Ang mga hinuhuli lang po namin ay yung mga Colorum. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Walang takas sa mga kabaro ang isang police lieutenant colonel matapos masangkot sa umano'y rent-tangay. Huli rin ang 2 iba pang suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nauwi sa habulan ang Entrapment Operation Special Operation Division ng PNP Highway Patrol Group sa isang suspect nang tumakbo ito pagkakita sa mga pulis. Pero nahuli rin siya kalaunan nang makorner ng HPG. Nakuha sa lalaki isang SUV na narentahan umano niya at kanyang kasama pero ibinenta sa pamamagitan ng social media. Yung involved po ditong sasakyan is worth 1.2 million, ibinebenta nila ng 350,000. So maiinganyo po yung ating mga biktima. Huli rin ang kanyang kasama sa sasakyan na ayon sa SOD-HPG ay ang kasama mismo ng lalaking nagrenta. Isang lalaki at saka isang babae, sila po yung actual person na nagrenta at tumangay nung sasakyan.
Sa nasabing lugar din, inaresto si Lieutenant Colonel Gideon Ines na naging Investigation Unit Chief ng Makati Police at aktibo pa rin miyembro ng Eastern Police District. Nakasakay siya sa ibang SUV pero itinuro ng mga naunang inaresto. Nandun din po siya during the transaction. Ayon sa SOD-HPG, nirentahan ang nasabing sasakyan ng 2 araw. Pero matapos nito, hindi na umano sila makontak ng may-ari. Kinabukasan, agad umanong ipinost ng mga suspects sa social media na for sale ang nasabing sasakyan. Pero hinanap muna ng interesadong buyer ang rehistro ng sasakyan at kinontak ang may-ari, kaya nagkabistuhan. Nalaman nung buyer na hindi ibinebenta ng registered owner yung sasakyan niya. In fact, is hinahanap na niya dahil nirentahan, hindi na ibinabalik nung nagrenta. Noon na ikinasa ang operasyon laban sa mga suspects. Nabawi mula sa mga suspects ang tinangay na SUV. Sa impormasyon ng Special Operation Division ng HPG, kabilang ang mga suspects sa grupo na sangkot sa rentangay. Sa katunayan, dati ng araw may mga reklamo laban sa kanila. May mga link diagram na po kami, may mga association matrix na po na nakokonek po sila. Mga personalities na po na nahuli natin ay may mga previous involvement na po with the same modus. Sa eksklusibo kong panayam ay itinanggi ng police officer ang aligasyon. Bagamat nagbabuy and sell siya ng mga sasakyan, ang pagkakaalam daw niya ay malinis na itong binibili niya. Kinuha ko po, kompleto ng ORCR, may deed of sale, open deed of sale. So in-offer ko sa iba din naman without knowing na yung pinag-offeran ko yung may-ari pala. Humingi rin siya ng paumanhin sa PNP. Sorry to the PNP organization, ma'am, for putting the PNP organization in a bad light. This is my personal choice and I would suffer my consequences. It's only the court will prove my innocence and the degree of my participation. Ang dalawa naman, parehas iginiit na wala silang alam sa transaksyon. Na hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari, na ibebenta pala. Yung gumawa ng mga papel, ma'am, is si Colonel. Walang iba. Wala po kaming kaalam-alam. Sinampahan sila ng mga reklamong carnapping at falsification of documents. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naperbisyo ang ilang residente ng Pateros sa pag-aayos ng mga sala-salabat na kable roon. Nawalan kasi sila ng internet connection. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Pateros, inaksyonan ng Meralco ang madalas nang inirereklamong sala-salabat na mga wire sa mga kalsada. Ang pinuntirian nila ang mga wire ng mga telecommunications company na hindi na gumagana o kaya ay walang permisong kumabit sa kanilang mga poste. Sabi ng Meralco, delikado kapag maraming kable ng mga telco ang nakakabit sa kanilang mga poste. Pag sobrang dami po yung mga unauthorized or mga illegal, yun na susobrahan po yung structural, nabibreach po yung structural capacity ng poste. At nagkakaroon po tayo ng instances na natutumba yung poste at nababagsakan po ating mga kababayan. Dahil wire na mga telco ang tinanggal, ang epekto. Samantala po kayo mawawala ng internet dahil sa paglilinis po ng wire dito sa ating lugar. Sa kanila, delikado na po ang mga wire na nakalaylay. Kaya po kami, ang Barangay Santa Ana, ay humingi ng paumanhin sa pagkawala ng inyong internet. Isa sa mga nawala ng internet connection si Lance Gutierrez. Kailangan pa naman niya ito sa kanyang trabaho bilang work from home call center supervisor. Oo, nawalan ho kami ng internet nag-work from home ako eh. Nagpasabi po ba? Hindi eh. Actually, kailangan nag-notice muna sila bago sila maganyan eh. Humingi ng paumanhin ng Meralco sa mga naputulan ng internet connection. Pero hindi naman daw sila nagkulang ng pasabi sa mga telco. Humingi po kami ng paumanhin. Pero nagkaroon naman po tayo ng almost a month na coordination sa mga telco. Ang unang request natin is magkusa na sila magtanggal. Pag hindi po sila umaksyon, kami na po mismo ang magtatanggal. Nagkaroon kami ng coordination meeting with Meralco and PLDT. Kaya ito naman ay maayos na maayos at pinasabihan na rin natin yung ibang mga tao rito. But of course, hindi naman natin pwedeng i-avoid yung may talagang madi-disconnect. I-coordinate namin kasi ibang department po yung sa mga bahay-bahay po. Ang sa amin pong concern yung primary line po, yung pinaka-main line. Sabi ng Meralco, pwede naman makilagay ng kable ang mga telco sa kanilang mga poste basta may pahintulot.
Hininga namin ang reaksyon ng mga telco pero wala pa silang sagot. Patuloy pa rin yung anti-urban flight operation ng Meralco rito sa Pateros at nakikita nyo naman ang dami ng mga kable na nakakalat sa kalye. Pero sabi ng Meralco, kakaunti pa lang daw ang mga ito. Ang mga kable, tinitimbang bago kunin uli ng mga telco. May ordinansa ang Pateros laban sa mga salasalabid na kable, pero hindi raw otorisado ang lokal na pamahalaan na magtanggal ng mga kable. Rekomendasyon ni Pateros Mayor Miguel Ponce III sa Metro Manila Council, magkaroon ng iisang sistema ang mga LGU sa Metro Manila kaugnay nito. May nakabinbinding panukala tungkol dito sa Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Nagpasaya ng fans ang cast ng Playtime sa iba't ibang mall shows ilang araw bago ang pagpapalabas ng pelikula sa mga sinihan this June 12. Makichika kay Aubrey Carampel. Timer starts now. Wala munang timeout para sa Playtime cast dahil bago ang much-awaited release ng film. May handog muna silang total entertainment para sa fans sa isang mall sa Quezon City. Present sina Sania Lopez, Faye Lorenzo, at Sian Lim. Bagaman hindi nakadalo ang kanilang co-star na si Colleen Garcia, kasama naman nilang nagbigay saya sa fans ang Kapuso singers na sina Anthony Rosaldo at Liana Castillo. Mula sa QC, ramdam hanggang sa Malabon ang excitement ng fans nang bumisita rin doon ang Playtime cast. This coming Wednesday, June 12 na mapapanood sa mga sinihan sa bansa ang thriller movie na Playtime ng GMA Pictures at Viva Films tungkol sa isang sexual predator na nambibiktima ng mga kababaihan. Action ito, may action pack, so parang yung mga habulan, yung mga fight scenes naming lahat. Masaya siya gawin, mahirap nga lang. Yun sa akin, yung pinakamahirap na eksena doon is yung sa banging. Yun yung eksena ko kasi. Tapos yun, yung takbo-takbo, ganyan. Masarap katrabaho sila lahat. Actually, ang pinaka naging challenge lang naman sa amin, yung tumakbo talaga. Totoong takbuhan talaga yung ginawa namin. Delikado tapos madilim. Sana suportahan nila at mapanood nila upang tayo mas maging aware kung ano ba yung nangyayari sa atin at kung paano mas mag-ingat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.